Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ng Lunes ay matatagpuan sa mga gawa, Kapitulo 16, talatang 31 hanggang 34. Ito ang sinasabi. Sumagot naman sila, sumampalataya ka sa Panginoon sumasampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. At ang salita ng Panginoon ay ipinahayag nila sa kanya at sa lahat ng nasa kanyang bahay. Noong oras ding iyon, hinugasan ng bantay ang kanilang mga sugat at siya'y nagbabautismo, pati ang buo niyang sambahayan. Pagkatapos, sila ay isinama niya sa kanyang tahanan at ipinaghanda ng pagkain. Masayang-masaya ang bantay at ang kanyang buong sambahayan sapagkat sila'y sumampalataya sa Diyos. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na mapagmahal, naririto muli ang iyong mga anak upang ikaw, Diyos, ay sambahin sa magandang umaga na iyong ibinigay sa amin. Maraming salamat, O Diyos, sa isang gabing nagdaan sa aming mga buhay na kami ay iyong iniingatan sa aming pagtulog. Maraming salamat sa muli mong pagising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay at ng lakas upang kami, O Diyos, ay magpatuloy sa hamon ng buhay dito sa mundong aming ginagalawan. Maraming salamat, Panginoon, na hindi po nakadaan ang bagyong Pipito sa lugar ng Calabarzon, ng Cavite. Bagamat may mga lugar na kanyang nadaanan, Panginoon, bigyan mo po ng mga pag-iingat ang mga kababayan namin na daanan ng bagyong Pipito. Ibangon mo po sila sa anumang mga pagsubok, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Panginoong Hesus, napakalakas ang bagyong Pipito, pero dahil iningatan mo ang mga anak mo, O Diyos, hindi mo pinabayaan, inligtas mo kami sa anumang kapahamakan. Maraming salamat po, Panginoon. Panginoon Hesus, dalangin ko ang mga kaibigan naming mga magsasaka na ang kanilang mga pananim ay nasira dahil sa malakas na hangin. Lord, ibangon mo po ang kanilang mga buhay upang sila, Panginoon, ay maitawid nila ang kanilang mga araw-araw na buhay dito sa mundong aming ginagalawan. Panginoong Hesus, patuloy kong itinataas sa inyo ang mga kaibigan naming may mga karamdaman. Patuloy mo po silang pagalingin at ibalik mo ang lakas na nawala dahil sa mga karamdaman, Panginoon. Patuloy mo po silang pagkalooban ng kalakasan upang sila, O Diyos, ay patuloy na mapaglingkod sa kanilang sambahayan at sa kanyang kapwa. Panginoong Hesus, maraming salamat sa mga pagpapala na patuloy mong ibuhos sa iyong mga anak sa araw na ito. Patuloy mo silang ingatan, lalong-lalo na, O Diyos, sa mga kaibigan naming nagbabiyahe
ay patungo sa kanilang mga trabaho, Panginoon. Ingatan mo sila. Ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan. Gayon din po, Panginoon, patuloy kong itinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na mga mangingisda na hindi sila nakapangingisda sa panahon ngayon dahil malakas ang hangin sa karagatan. Panginoon, ibigyan mo po sila ng mga kanilang mga pangangailangan sa araw-araw, Panginoon, upang maitawid nila ang kanilang buong sambahayan, pamilya, sa kanilang mga pangangailangan, Panginoon. Panginoon Hesus, patuloy ko rin itinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na naghahanap ng trabaho, maging ito man ay lokal o abroad, naway makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng iyong banal na Espiritu upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng hanap buhay. Namin din nilalapit sa iyo, Panginoon, ang mga kaibigan namin na naroon sa ibang bansa, nagmamigrate. Tuloy mo po silang ingatan doon at ilayo mo sila sa anumang kapahamakan, Panginoon. Lord, dalangin ko rin, O Diyos, ang mga kaibigan namin magsiselebrate ng kanilang kaarawan sa araw na ito. Pagpalain mo po sila, O Diyos, at patuloy mo silang bigyan ng kalakasan sa araw-araw. Maging ang mga mag-asawa na mag-celebrate ng kanilang wedding anniversary. Pagpalain mo, O Diyos. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga katugunan, sa aming mga panalangin, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Ang kaligtasan ng isang buong pamilya o sambahayan ay ang ideya na ang buong pamilya ay maaaring maligtas na lahat. Ang kaligtasan ng isang buong pamilya o sambahayan ay maaaring magganap sa pamagitan ng pananampalataya ng pinuno ng pamilya. Kung ang isang ama o pinuno ng tahanan ay magdeklara na siya ay isang Kristiyano dahil sa kanyang pangunguna sa kanyang pamilya, ang mga miyembro ng kanyang pamilya o sambahayan ay natural na magiging mga Kristiyano base sa desisyon ng ama o ng pinuno ng pamilya. Ayon sa konseptong ito, mga kaibigan, iniligtas ng Diyos ang isang buong pamilya o sambahayan, hindi lamang ang individual na nagpapahayag ng pananampalataya. Ang tamang pag-unawa sa katuruan ng Biblia tungkol sa kaligtasan ng isang buong pamilya ay dapat na magsimula sa itinuturo ng Biblia tungkol sa kaligtasan sa pangkalahatan. Alam natin na may isa lamang daan sa kaligtasan at iyon ay sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Alam din natin, mga kaibigan, na ang utos na sumampalataya ay iniuutos sa mga individual at ang pananampalataya ay isang personal. Tanda natin, mga kaibigan, ang pananampalataya ay isang personal na desisyon. Kaya nga, ang kaligtasan ay dumarating lamang sa isang individual na personal na sumampalataya kay Jesus. Ang pananampalataya kay Kristo ay isang bagay na hindi maaaring gawin ng isang ama o pinuno ng pamilya para sa kanyang mga anak. So ang katotohanan na sumampalataya kay Kristo, ang isang miyembro ng pamilya ay hindi nagagarantiya na ang ibang miyembro ng pamilya ay sasampalataya din kay Kristo. Itinuturo ng Panginoong Hesukristo ang kadalasang nagiging dahilan ng pagkahati-hati ng pamilya ang Ebanghelyo.
Sinabi ni Jesus sa Matthew 10:34 hanggang 36, huwag ninyong isiping ako'y naparito upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Hindi ako naparito upang magdala ng kapayapaan, kundi tabak. Sapagkat ako'y naparito upang papagalitin ang lalaki laban sa kanyang ama, at ang anak na babae laban sa kanyang ina, at ang manugang na babae laban sa kanyang biyanang babae, at ang magiging kaaway ng tao ay ang kanya ring sariling kasambahay. Ang mga pananalitang ito ni Jesus ang nagpapawalang bisa sa konsepto ng kaligtasan ng isang buong pamilya o sambahayan. Kung individual na naliligtas ang tao, paano natin ngayon ipapaliwanag ang mga talata sa Biblia na tila naglalaman ng pangako ng kaligtasan para sa isang buong pamilya? Paano natin pagkakasunduin ang pangailangan ng individual na mananampalataya upang makaranas ng kaligtasan sa mga talata sa Biblia gaya ng Gawa 11, talatang 14. Sa talatang ito, pinangakuan ni Pedro si Cornelio na maliligtas ang kanyang buong sambahayan. Una sa lahat, gaya ng ibang mga talata sa Biblia, dapat muna nating malaman ang uri ng aklat kung saan matatagpuan ang pangakong ito. Sa talatang ito na matatagpuan sa aklat ng mga Gawa, ito ay isang salaysay tungkol sa isang aktwal na pangyayari. Ang prinsipyo patungkol sa kasaysayan ng Biblia ay walang isang pangyayari sa kasaysayan na otomatikong mailipat sa lahat ng sitwasyon. Halimbawa, binunot ni Samson ang tarangkahan ng isang syudad ng Gaza at dinala iyon sa isang burol, ayon sa Hukom 16, verse 3. Ngunit hindi ito nangangahulugan na kung magpapatubo tayo ng mahabang buhok, ay kaya din nating gawin ang kanyang ginawa. Sa Gawa 11, ang katotohanan na ipinangako ng Diyos kay Cornelio ang kaligtasan ng kanyang buong sambahayan ay nangangahulugan na mangyayari din ang parehong pangako sa lahat ng sambahayan, sa lahat ng panahon. Sa ibang salita, ang Gawa 11, talatang 14 ay isang particular na pangako sa isang particular na tao, sa isang particular na panahon. Dapat tayong maging maingat, mga kaibigan, sa pangunawa sa mga pangako ng Diyos sa Biblia, at huwag nating ipagpalagay na iyon ay para sa lahat ng tao. Dapat silang unawain ayon sa particular na sitwasyon sa kasaysayan. Ikalawa, mahalagang malaman kung paano tinupad ng Diyos ang kanyang pangako kay Cornelio. Sa Gawa 10, pinatuloy ni Cornelio si Pedro sa kanyang bahay at sinabi, narito kaming lahat. Gawa 10:33. Sa ibang salita, tinipon ni Cornelio ang lahat ng miyembro ng kanyang pamilya upang makinig sa ipapangaral ni Pedro. Nakarinig silang lahat ng ebanghelyo, sumampalataya at nagpabautismo.
Ito ang eksaktong ipinangako ng Diyos kay Cornelio. Naligtas ang buong sambahayan ni Cornelio, hindi dahil sumampalataya si Cornelio, kundi dahil sumampalataya ang bawat miyembro ng kanyang pamilya kay Jesucristo. Malinaw po yun, no, mga kaibigan. So, individual ang ating kaligtasan. Hindi po buong pamilya. No? Ang isa pang talata na may parihong pangako ng kaligtasan, mga kaibigan, para sa isang buong pamilya ay ang Gawa 16, talatang 31. Sa talatang ito, tinanong ng bantay bilanggo sa Pilipos si Pablo at Silas, "Mga Ginoo, ano ang dapat kong gawin upang maligtas?" Sumagot ang mga misyonero, "Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong buong sambahayan." Muli ang pangako nito ay ibinigay sa isang particular na individual, sa isang particular na konteksto. Gayunman, ang isang tao ay naglalaman ng karagdagang pangako na malinaw na para sa pangkalahatan at nasasakop ang lahat ng panahon at konteksto. Ang pangakong ito ay hindi para sa kaligtasan ng isang buong sambayan, kundi sang-ayon sa lahat ng mga talata ng Biblia patungkol sa kaligtasan. Ito ay ang pangako na kung sasampalataya ka sa Panginoong Hesus, maliligtas ka. Gayon din, dumating ang kaligtasan sa pamilya ng bantay bilanggo bilang resulta ng kanilang pakikinig sa salita ng Diyos at individual silang tumugon sa pamagitan ng pananampalataya. At sa kanya ay sinalita nila ang salita ng Panginoon, pati sa lahat ng nasa kanyang bahay. Nakapakinig ang buong pamilya ng bantay bilanggo ng binsahe ng Ebanghelyo. Naligtas silang lahat, gaya ng ipinangako ng Diyos. Ngunit ang kanilang kaligtasan ay hindi dahil kabilang sila sa pamilya ng bantay bilanggo. Naligtas sila dahil ang bawat isa sa kanila ay sumampalataya sa Ebanghelyo. Ang 3 talata sa Bagong Tipan ay ginagamit ng iba upang ituro ang kaligtasan ng isang buong pamilya o sambayan ay ang 1 Korinto Kapitulo 7, talatang 14. Sapagkat ang lalaking hindi sumasampalataya ay nagiging banal sa pamagitan ng kanyang asawa. At ang babaeng hindi sumasampalataya ay nagiging banal sa pamagitan ng kanyang asawa. Sa ibang paray, ang iyong mga anak ay nangagkaroon ng kapintasan. Ngunit ngayoy mga banal. Tila ay tinuturo ng talatang ito na ang asawang hindi mananampalataya ay maliligtas dahil sa pananampalataya ng kanyang asawa. Tila itinuturo din nito na ang kanilang mga anak ay nagiging banal sa harapan ng Diyos dahil ang isa sa kanilang mga magulang ay ligtas. Ngunit mga kaibigan, ang konklusyon nito ay salungat sa pangkalahatang itinuturo ng Biblia tungkol sa kaligtasan. Sa talatang ito, ang salitang pinabanal ay hindi tumutukoy sa kaligtasan o sa pagiging banal sa harapan ng Diyos. Sa halip, tumutukoy ito sa kabanalan ng pag-aasawa. Itinuturo ni Pablo na hindi dapat na makipamatok ang isang Kristiyano sa isang hindi mananampalataya ayon sa 2 Korinto, Kapitulo 6, talatang 14.
Natatakot ang ibang mga mananampalataya sa Korinto na kung kasal sila sa isang hindi mananampalataya, namumuhay sila sa kasalanan at ang kanilang pag-aasawa ay hindi banal at ang kanilang mga anak ay hindi kinikilala ng Diyos. Pinaway ni Apostol Pablo ang kanilang takot. Ang mga mananampalataya na kasal sa mga hindi mananampalataya ay hindi dapat na manatili sa kanilang asawa hanggat hindi nakikipaghiwalay sa kanila ang kanilang asawa hindi mananampalataya. Hindi sila dapat makipaghiwalay. Ang kanilang pagsasama ay pinaging banal o binukod sa mata ng Diyos. Base sa pananampalataya ng asawang mananampalataya, gayon din naman ang kanilang mga anak ay lehitimo sa paningin ng Diyos. Ang katotohanan na ang 1 Korinto Kapitulo 7, talatang 14, mga kaibigan, ay hindi tungkol sa kaligtasan ng isang buong sambayan, ay makikitang malinaw sa katanungan ni Apostol Pablo sa 1 Korinto Kapitulo 7, talatang 16. Sapagkat paanong na malalaman mo, o babae, kung maililigtas mo ang iyong asawa? O paanong malalaman mo, o lalaki, kung maililigtas mo ang iyong asawa? Kung totoong ligtas na ang iyong asawa, hindi mananampalataya dahil sa pananampalataya ng kanyang asawa, hindi na sana sinabi ni Apostol Pablo na maaring mailigtas ang isa sa kanila. Hindi pinangako ng Biblia ang kaligtasan para sa isang buong pamilya o sambayan, mga kaibigan. Hindi niya ipinangako yan. Dahil sa pananampalataya ng isang membro nito. Ngunit hindi ito nangangahulugan na ang isang Kristiyanong ama o ina ay walang malakas na impluensyang espiritual sa kanyang mga anak sa pamilyang iyon. Ang isang pinuno ng sambahayan ay nagtatakda sa direksyon ng isang pamilya sa maraming kaparaanan, kabilang ang mga bagay na espiritual. Dapat tayong umasa, manalangin at gumawa para sa ikaliligtas ng ating buong pamilya. Maraming bisis na ang Diyos ni Abraham ay naging Diyos ni Sarah. At naging Diyos din ni Isaac at naging Diyos ni Jacob. At naging Diyos din natin, mga kaibigan. Gaya ng sinabi ni Charles Spurgeon, bagamat hindi dumadaloy sa dugo ang biyaya ng Diyos at ang kapanganakang muli ay hindi sa pamagitan ng dugo o likas na kapanganakan. Ngunit sa maraming pagkakataon, mga kaibigan, ang Diyos sa pamagitan ng paggamit sa isang miyembro ng pamilya ay inilalapit ang iba pang miyembro ng pamilya sa kanyang sarili. Tinatawag niya ang isang individual at pagkatapos ay ginagamit ang individual na iyon upang maging espiritual na gabay upang akayin ang iba pang miyembro ng kanyang pamilya patungo sa Ebanghelyo. Tayo po ay manalangin. O Diyos, inaamin kong nagkasala ako laban sa iyo. At nararapat lamang na ako ay iyong parusahan. Salamat na inako ni Jesus ang aking mga kasalanan at tiniis ang parusang dapat na ako ang magdanas upang ako'y iyong mapatawad. Tinatalikuran ko ang lahat ng aking mga kasalanan at nagtitiwala ako ngayon kay Hesukristo para sa aking kaligtasan. Salamat po sa iyong kahangangang biyaya at kapatawaran. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Amen.